Nasa kabilang linya po, si Mr. Mar Villerin ng Quezon City. Kamar, magandang gabi sa iyo. Hello, Casalde. Yes. And good evening, Engineer Roy. Okay. Good evening, Mar. Medyo late ako, Casalde. Bukas ng aking radyo. Kaya hindi ko malaman kung nasabi na ni Engineer Roy kung saan ilalagay yung Love Life o Love Land? Lablan City. Land. Yes. Saan ba ilalagay, Engineer? Hindi dapat sabihin kasi ang mangyayari pag sinabi, merong mga bibili ng lupa doon. Tapos pag gagawin na yung project, Speculate. mahal na yung yung Mahal. gusto ni o exorbitant na yung gusto nilang presyo. Yeah. Nangyari ito for example doon sa Wynn Casino, no? Yung Wynn nung gagawin niya yung malaking project niya sa Las Vegas na Wynn Casino. Siyempre nag-press release ganun. Yung mga nandun na ayaw nilang ibenta sa magandang presyo noon, yung mga pag-aari nilang real estate, no. Ang gusto nila triple o quadruple nung presyo ng lupa doon. Kaya hindi ma-afford ni ayaw nang tuloy ni Wynn, kaya hindi niya na gawa lahat yung gusto niya sanang gawin. Kaya hindi dapat inaano yan na parang surprise na yan pag ready na lahat, bibili na yung hindi alam nung may-ari nung ibang property na ganun pala yung yung kalaki yung proyekto, then ibebenta lang niya sa ongoing rate nung nung oras na yon. Kasi, Casalde, remember na napag-usapan natin minsan yung sa Ikran Berhad na casino doon sa Davao? Davao, yes. Yes. And actually, hanggang ngayon ay nangangapa pa sila kung anong gagawin nila dahil lumalaki ang bayarin ng Ikran Berhad na bankrupt na. At yung gobyerno sa Samal na noon si Father Roger Antalan, naging nag-asawa siya. So ngayon ang kapatid naman niya ang mayor, no? So in fact, as far as I know, ganon pa din ang kanilang bintahan. In fact, pwedeng negotiated na transaction. It's a 200, almost 300 hectares. At mayroon pa kang airstrip doon na i-develop. And yari na lahat yung mga facilities for a casino, no? And I think that is suited for if not, noon, inaisip natin, Casalde, no? Na ipaabot ko sa'yo, na ang plano natin noon is to come up with, instead of casino tourism, yung techno-tourism. Yes. Education and medical. Yes, medical tourism. Yes. So, why don't you, Engineer Roy, if you have time, pasyalan nyo doon sa Samal, sa Davao. And Saan yun? Saan? Samal Island, Davao. Samal Island. And that's an island. Davao. And Davao. very suitable, no? At napakadali. So, pagdating mo sa airport, pwede mong diretsuhin doon. Meron ng barge, sasakay ka at makita mo, napaka-progressive. And I think that's it's worth na titingnan nyo, Engineer Roy. Okay. Yan lamang po. Thank you po. Okay. Thank you. Maraming salamat, Mr. Mar Villerin. Siyempre, sunod kagad natin, Engineer, no? Si Ma'am Lita Ramos ng Cainta, Rizal. Ma'am Lita, magandang gabi po. Ma'am Lita? Ma'am Lita? Oy, magandang gabi po. Magandang gabi si Marino. Sa Umar, ha? Bakit? Meron lang po ako kunting katanungan. Kasi parang sinabi ni Engineer Roy, secret, no? Yung konsepto ng Loveland concept. Kasi nung nagtalakay kayo sa pagbukas ng programa, parang tinalakay ni Engineer Roy yung epekto kagad. Epekto pag nagkaroon ng Loveland City. Tama. Opo. Yan, para kasi exit highway from poverty, di po ba? Opo. Ang tanong ko po, yung mismong konsepto muna, kumbaga for the sake of the for listeners no po, na kasi Saldi episode 2 na ito Yes, yung una na talaga siguro ni engineer yon. Parang review lang po. Yung Loveland concept po,
Number one, project ng Americans for Better Philippines po yan, di po ba? Hindi po, ano lang po yun. Idea. Idea. Solution lang po sa problema ng traffic, tsaka Oo nga po. walang trabaho, at tsaka yung Yan na nga kulang pong ang epekto pondo. sinasabi ko. Opo. Pero ang tanong ko, ano po ba ito? Is that a housing project? And sino ang makakabili niyan? Sino ang mag-benefit nito? Sino po ba ang mga mahihira po ba ang pagbibilan nito o ang trabaho lang ang makakapakinabang yung mga workers siyempre. Pero Hindi. what is mismo yung Loveland? Kung Opo, ano po ba ito? Ang Loveland City po, parang siyudad lang po yan. Parang, kumbaga, Manila. Pero ayos na ayos. Yung transportation system niya, expandable na walang katapusan. Merong bus, merong monorail, merong train. Tapos yung airport, ganun lahat, no? Kompleto. Pero dahil sa nagumpisa ka sa clean sheet of paper, magagawa mo yung magandang yung pati halimbawa kung biyahe ka, alam mo na kung anong oras dadaan sa harap yung istasyon ng tren. Parang mga utilities po, parang ganun Opo, sistema. pero- Yung system, hindi pala po ito housing. Hindi, housing po kasi Meron ding housing. ang number one na mga building na malalaki, Mga infrastructure. yung eskwelahan, kasi aatrakin natin ang maraming bansa na ipadala nila mga anak nila rito para Saka mag-aral kasi mas mura. At the same time, safe na sila kasi ang security May bahay din nandun nila. sa design nung So, magbo-boarding sila kung mas konti budget nila. Yung mga mayayaman, pwede silang magrenta ng bahay o bumili ng bahay. Na doon mismo rin sa Loveland City. Kumbaga, Doon din sa Loveland City. Engineer Oy, ito Opo. palang Loveland, ay isang Siyudad. total community. Yes, Opo. Isang community talaga ito na nandun na lahat. Nandun na lahat. Nandun lahat, pati entertainment po para hindi po na sila kailangan lumabas. Opo. Complete itself. Parang Yeah, kumpleto. self-contained na lahat yon. Ang hindi lang kasama doon yung mga pabrika. Kasi ang pabrika dito pa rin sa Makakasira sa ng mga lugar environment. natin, no? Pero yung mga bahay magaganda, yung mga building magaganda, yung mga restaurant. Ang malaki doon yung hospital na Tsaka- kompleto, no? Tsaka Na eskwelahan. walang kapantay sa buong mundo, kaya magiging medical center of the world ang hospital ng Loveland City. Ayan po ba environment friendly ba? Opo, very environment friendly kasi in fact parang hindi mo kailangan gumamit ng sasakyan mo. Meron na mga Utilities, mga transportation, doon na mas madali. Para bang yung MRT sana andyan lang sa paligid nyo. Konting lakad, konting Pwede na sumakay. Yeah. Kasi nag-umpisa ka sa malinis na Oo. hindi yung Tama. yung isisiksik mo yung hindi pwede. Oo. Pangalawang tanong po, ay Opo. engineer para matapos po ako.